Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 na unang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi por Andy. Pasensya na Lodi, tama ba ko? Lodi Kim Brian Guntan, Lodi Juanito Jr. Veloches, Lodi Erwin Matias, Lodi Palcuca, Lodi June L. Martinez, Lodi Edmark Beneza, Lodi Eugene Carlo Bula, Lodi Gerardo Cunonen, Lodi at J5143, Lodi Ray Jimeno. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-56 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang in. Mula rito, makikita silang dalawa na lumabas na, dahan-daang naglalakad palabas ng in. Napatingin ang ating bida kay Song Hualin at sinabi, nag-enjoy ako. Ang tinig ay mahinahon at may bahagyang ngiti, puno ng kasiyahan at pasasalamat, na tila isang simpleng pagpapahayag ngunit may dalang init at koneksyon sa kausap. Bahagyang napapikit si Song Hualin at nakangiting tumugon, ako din. Ang ngiti niya ay payapa at totoo. May bahagyang kislap sa mga mata, na nagpapakita ng kasiyahan at pagkakatuwa sa sinabi ng ating bida. Biglang silang napatingin ng sabay ng may tumawag na, junior sister. Ang tono ay mabilis at may bahagyang pagkaabala, kaya agad silang nagtutok ng mga mata sa pinagmulan ng tawag. Isang grupo ng kalalakihan ang dumating, ang kanilang hakbang ay sabay-sabay at may kaunting bigat sa tunog, na nagbigay agad ng pansin sa paligid. Napasabi naman si Song Hualin, senior brother. Nakatingin sa kanila ang ating bida at sinabi sa isip, senior brother. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso at mapanuri, bahagyang may halong pagtataka. Sinabi pa nito na hindi ako sigurado kung ikaw yan, pero mukhang tama nga ako. Anong nangyari? Bigla ka nalang umuwi nang walang sabi-sabi. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Nakapikit namang sumagot si Song Hualin, may nangyari lang. Napatingin naman ang ating bida sa kanya at sinabi sa isip, pero bakit parang hindi siya masaya? Ang titig niya ay seryoso at mapanuri, habang unti-unti niyang sinusuri ang ekspresyon at kilos ni Song Hualin. Ramdam ang bahagyang pag-aalala at pagtataka kung ano ang tunay na nararamdaman nito sa likod ng kalmadong sagot. At pagkatapos, sinabi niya sa ating bida na, ito si senior brother Huyan Zuo mula sa dakilang pamilyang Huyan. Tumingin siya sa ating bida at sinabi na at ito naman. Hindi niya ito na ituloy imbes ang ating bida ang nagsalita at sinabi na ako si Billy Duan, ang fiancé ni Hualin. May gulat naman sa mukha ni Song Hualin nang marinig yun, ang mga mata malaki, at ang bibig bahagyang bamuka sa hindi inaasahang pahayag, halatang nagulat at hindi agad makapaniwala sa sinabi ng ating bida. Itinuro niya ang ating bida at sinabi, oh, kaya ikaw pala ang fiancé ni Hualin. Sumagot naman ang ating bida ng mahinahon, oo. Ang tono ay simple at diretso, ngunit ramdam ang bigat ng pahayag, pumikit ito at dahan-daang nilagay ang kamay sa dibdib, sabay sabi sa kanya, ikinagagalak kitang makilala. Marami na akong narinig tungkol sa iyo, pero ngayon lang tayo nagkita. Ako si Zuo, ang senior brother ni Lin. Nakatingin naman sa kanya ang ating bida at sinabi sa isip, ang dakilang pamilyang Huyan ay isa sa mga prestihiyosong martial clan, pumapangalawa lang sa 5 dakilang clan ng Central Plains. Kaya pala, doon naging disipulo si Song Hualin. Ang ekspresyon ng ating bida ay seryoso at mapanuri, habang dahan-daang inuugnay ang impormasyon sa nakikita niya at sa kasaysayan ng kausap. Bahagyang yumuko ng ulo ito at sinabi sa kanya na pakiusap. Alagaan mo ang aming junior sister. Sumagot ang ating bida na ako dapat ang nagsasabi niyan. Sinabi naman sa kanya ni Song Hualin na siya nga pala. Anong ginagawa niyo rito? Sumagot ito sa kanya na bumaba kami rito kasama si Master para asikasuhin ang ilang bagay sa Shandong. Sa narinig ni Song Hualin, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, at nanginginig ang boses at sinabi na si Master. Nandito rin. Ang mga mata niya ay lumaki, ang bibig bahagyang bamuka, at ramdam ang halong pagkabigla. At bahagyang pagkabalisa, tumugon ito sa kanya habang nakangisi na oo. Matutuwa siyang makita ka. Nakatira kami sa Ju Family Manor sa Zhocheng, kaya bisitahin mo kami. May gulat naman na napasabi si Song Hualin, ano? Samantala, nakasimangot ang ating bida sa kanyang likod, ang ekspresyon ay seryoso at mapanuri. Ramdam ang bahagyang pagkaalerto at pagtatasa sa reaksyon ni Hualin sa narinig.
Habang papaalis ito sinabi pa sa kanya na abala ako kaya kailangan ko nang umalis, pero siguraduhin mong bumisita ka. Tahimik lang naman sila na nakatingin dito. Nakangising sinabi pa nito na sige, magkita na lang tayo sa susunod. Sumagot sa kanya ang ating bida habang nakangiti na naintindihan ko. At ilang sandali pa, makikita na umalis na ang mga ito, ang kanilang mga hakbang ay dahan-dahan at maayos. Tahimik naman silang pinagmamasdan sila ni Hualin at ng ating bida. Tahimik naman na pinagmamasdan ng ating bida si Song Hualin, na may madilim na ekspresyon ng mukha. Sa isip niya ay nasabi, hindi ko alam kung anong nangyayari, pero hindi maganda ang itsura niya. Ang titig ng ating bida ay seryoso at puno ng pag-aalala, habang sinusubaybayan ang kilos at anyo ni Hualin, ramdam ang tensyon at ang unti-unting pangamba sa posibleng pinagmumulan ng kakaibang damdamin. Habang tahimik pa din si Hualin sinabi ng ating bida na bumalik na rin kaya tayo? Napalingon naman ng seryoso ang ating bida sa kanila, ang mga mata ay matalim at mapanuri. Bigla naman nahinayla siya sa damit ni Song Hualin. Nagtataka naman ang ating bida, nakatingin sa kanya habang nakapikit si Song Hualin ng mariin. Ibinuka ni Song Hualin ang kanyang mga mata at sinabi, uminom tayo. Sa pagkakataong ito, totoo na. Ang tono niya ay mahinahon ngunit may kasamang sinseridad, malinaw na ngayon ay wala ng pag-aalinlangan. At ilang sandali pa, sumapit na ang gabi, at makikita ang tavern, na nagliliwanag sa ilalim ng malalambot na ilaw mula sa mga bintana. Napalaki naman ng mata ang ating bida habang nakatingin. Ang ekspresyon ay puno ng gulat at pagtataka. Nakita niya pala na todo inom ng alak si Song Hualin, at kitang-kita na may dinaramdam ito. Ang ekspresyon ni Hualin ay bahagyang mabigat, ang mga mata ay may halong lungkot at pag-aalala, habang ang bawat higop ng alak ay tila paraan niya para pansamantalang takasan o pakalmayan ang pinapasan niyang damdamin. At pagkaubos ng alak na ininom niya, agad na muli siyang nagsali ng alak. Ang kilos ni Song Hualin ay mabilis at walang pag-aatubili, halatang sinusubukan niyang punan ang kawalan o labanan ng damdamin sa pamamagitan ng patuloy na pag-inom. At muli na naman niyang ininom ang tinagay niya sa tasa, ang galaw ay mabilis at tila hindi iniinda ang paligid. Napatulala na lang ang ating bida, nakatingin kay Song Hualin, ang ekspresyon ay seryoso at mapanuri, ramdam ang halo ng pag-aalala at pagtataka sa kilos ni Hualin. At pagkatapos niyang inumin yon, agad na napahinga si Song Hualin dahil sa alak na ininom niya. Ang katawan ay bahagyang bumaba at huminga ng malalim. Samantala, tahimik lang na nakatingin ang ating bida sa kanya. At nang medyo tinamaan na ng alak si Song Hualin, sinabi niya sa ating bida, na nagsimula akong mag-aral ng martial arts sa aking master noong 15 taong gulang ako. Sobrang saya ni ama nang makahanap ako ng master mula sa dakilang pamilyang Huyan. At naalala niya ito habang sinasabi pa, mabuti ang trato sa akin ng master ko, pero habang tumatanda ako, napansin ko ang pagbabago sa tingin niya. Gayunpaman, hindi ko ito mapaniwalaan. Itinuring niya ako na parang sarili niyang anak. Pero noong mag-20 anyos ako, isang gabi, nagising ako na nakatingin sa akin ang aking master. Sobrang tapang ng amoy ng alak, at nakikita ko ito sa kanyang mga mata. Gusto niya akong yakapin, pero nag-aalinlangan siya kung aatake ba siya o hindi. At nang naalala niya ang lahat ng iyon, agad na napaluha si Song Hualin, habang umiiyak at sinasabi, sobrang nagulat ako, at nasampal ko ang mukha ng master ko. Tapos diretso akong tumakbo palabas ng sect at umuwi. Ang kanyang tinig ay nanginginig at puno ng emosyon, halo ng takot, pagkabigla, at lungkot. Seryosong nakatingin ang ating bida, at sinabi sa isip, ngayon ko lang talaga naintindihan kung bakit galit siya sa alak. Ang titig niya ay matalim at mapanuri, ramdam ang unti-unting pag-unawa at pagsusuri sa sitwasyon. Sa katahimikan ng sandaling yon, malinaw na nauunawaan niya ang pinagmumulan ng emosyon at galit ni Song Hualin, na nagpapalalim sa koneksyon at pag-intindi sa kanya. Noong nakauwi na siya, pinuntahan ko siya at gumawa ako ng eksena habang lasing, kaya naagad na sinabi ni Hualin habang umiiyak na hindi ko masabi sa aking ama ang tungkol doon. Gumawa lang ako ng rason na tapos na ang martial arts training ko kaya ako bumalik. Napapunas siya ng luha habang sinasabi pa na simula noon, pinahihirapan na ako ng mga bangungot, at napapanaginipan ko pa rin ang gabing iyon.
Walang saysay ang pagpapakalma sa aking sarili sa nakaraan na yon na walang masamang nangyari. May madilim na ekspresyon ng Maika ang ating bida na sinabi niya sa isip na maging si Baekpyo o si Song Hualin, lahat ay may kanya-kanyang sugat, pinahihirapan kahit sa kanilang mga panaginip. At nagtagay siya ng alak sa tasa. At sabay silang uminom. At sumapit na ang madaling araw, at makikita ang kapaligiran na puno ng nyebe. Makikita ang ating bida na naglalakad, habang salabay sa kanyang likod si Song Hualin. Ang bawat hakbang ay dahan-dahan at maingat, ramdam ang katahimikan sa paligid na puno ng nyebe. Sinabi pa niya sa isip na nakakapagod. Sobrang tagal naming uminom hanggang madaling araw. Kaya sigurado akong nagkakagulo na ngayon sa Song Family Manor. Habang nasa likod niya ito at nakapikit sinabi sa kanya ni Hualin na huwag mo akong masyadong kapuotan. Nagtatakang nakatingin naman sa kanya ang ating bida. Sinabi pa sa kanya ni Hualin na sinusubukan ko rin ang makakaya ko. Tumugon ang ating bida sa kanya na hindi kita kinapopuotan. Iminulat ang mata nito at masayang sinabi na talaga. Ngumiti ang ating bida at sinabi na oo. At ilang sandali pa ay malakas na kinagat siya nito na napasigaw naman ng sakit ang ating bida. At pagkatapos sinabi ni Hualin sa kanya na sinungaling, galit ka talaga sa akin. Nakangiti naman na napatingin ang ating bida sa kanaya. At makikita ito na tila nakatulog na. Na ang gating bida ay nagpatuloy sa paglalakad habang nakangiti. At sinabi pa niya sa kanyang isip na gayon paman, ito ang unang pagkakataon na nakagat ako ng isang babae. At ilang sandali pa ay nakarating na sila sa Song family. Nakahiga na si Song Hualin sa kama habang sinasabi ng ating bida na humihingi ako ng paumanhin. Dagdag pa niya habang bahagyang iniyuko ang ulo niya na nawala kami sa oras habang namamasyal. Nakasimangot ang mukha ng tagasunod ni Hualin na nakatingin sa kanya habang sinabi naman ni Patriarka Song na hindi ako nag-alala, dahil kasama mo naman siya. Napasabi naman ng ating bida sa kanyang isip na paanong hindi siya mag-aalala. Gayong ang mahal niyang anak ay nasa labas gabi na kasama ang isang binatang lalaki. Hindi niya lang pinapakita ang pag-aalala niya, marahil dahil nakabalik naman siya ng ligtas. Sinabi pa ni Patriarka Song sa kanya na siguradong pagod ka na. Magmadali ka na at magpahinga. Salamat sa paghahatid sa kanya ng ligtas. Sumagot ang ating bida sa kanya na huwag mo na po iyong banggitin. Mag-iingat po ako na hindi na ito mauulit. At lumipat ang eksena sa Ju Family Manor. Nagpupunas ito ng espada habang sinasabi na anong nangyari. Tumugon ito sa kanya na ang slaughterer Yanhua ay kasalukuyang nananatili sa Mingshu Manor. May 5 tauhan na kasama niya. Sila ang mga laging sumusunod sa kanya, na kilala bilang 5 Heavenly Blades. Napaseryoso ito ng tingin sa espada niyang pinupunasan na sinabi na ang slaughterer Yanhua. Nakangiti pa nitong sinabi na siya nga pala. Nakasalubong ko si Junior Sister Hualin. Napatigil ito sa pagpupunas ng espada at nagtatakang napatanong na si Hualin. Sinabi pa nito sa kanya na oo, kasama niya si Young Master Billy, ang kanyang fiancé. Tahimik naman itong napaliit ng mata habang tahimik. At dito na po nagtatapos ang 56 na kabanata. Ika-57 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang Billy Family Manor, nakatayo ng marangal sa gitna ng kapaligirang balot ng nyebe. Mula sa loob, makikita ang bintana. Mula sa lamesa, makikita ang tasa na umuusok pa, ang singaw ay dahan-daang umaangat sa malamig na hangin ng silid. Sa gitna ng katahimikan, may nagsalita ng mabigat ang tono, ang mundo ng martial arts sa Shandong ay nasa kaguluhan. Dagdag pa ni Patriarka Song na natatandaan mo ba si Ma Tingxiu mula sa Heavenly Blade sect na pumunta rito noon? Sumagot ang ating bida na oo. Seryosong sinabi sa kanya ni Patriarka Song na akala ko ay umalis na lang siya, pero tila pinatay pala siya. Seryosong napatingin sa kanya ang ating bida na maang-maangan. At nakapikit na sinabi niya na akalain mo yun, may papatay sa anak ng pinuno ng Merem Alliance. Tumingin siya dito at sinabi pa na isang tao mula sa Heavenly Blade sect, walang duda. Sino sa mundo ang gagawa nito? Habang uminom ng tsaa si Patriarch Song, sinabi niya na may chismis na ang mga night traders ng Shandong ang pumatay sa kanya. Napangiti ang ating bida at sinabi sa isip na mabuti na lang, kumalat ang mga chismis gaya ng binalak ko.
Muling sinabi ng ating bida habang napababa ng ulo na ang mga night traders ng Shandong. Hindi ko alam kung bakit nila ginawa yon, pero siguradong wala sila sa tamang pag-iisip. Muling sinabi sa kaniya nito na isang lalaking nagngangalang Yanhua ang dumating mula sa Heavenly Blade Sect para imbestigahan ang usapin. Makikita naman ang gulat sa mukha ng ating bida nang marinig yon. At napaseryoso siya ng mukha at sinabi sa isip na kilala ko kung sino yon. Ang Slashing Sword, Yanhua. Kilala siya bilang Slaughter sa loob ng Heavenly Blade Sect at lumilitaw lang para ubusin ang mga target kapag kailangan silang dispatchahin. Hindi siya isang assassin, kundi isang tao na humaharap kapag may kailangang pasukuin sa publiko sa pamamagitan ng puwersa. At muling tumingin ang ating bida kay Patriarch Song at sinabi, na paano tumutugon ang mga night traders dito. Nakapikit na tumugon sa kanya si Patriarka Song at sinabi na sila rin ay humingi ng suporta. Nagtatakang napatanong ang ating bida at sinabi na suporta. Sabay sabi niya sa isip na maaari kayang. Tumingin sa kanya si Patriarka Song at sinabi sa kanya na isang master na tinatawag na Huyan Nan. Mula sa dakilang pamilyang Huyan ay dumating sa Shandong para mamagitan sa usaping ito. Napasabi naman ang gating bida sa kanyang isip na ang master ni Song Hualin. Dagdag pa niya sa isip habang naiisip ito na kaya pala dinala niya ang kanyang mga disipulo rito. At lumipat ang eksena sa Song family. Nakatingin ang tagapaglingkod kay Hualin habang uminom siya ng sabaw mula sa tasa. Ininom niya ito hanggang sa maubos, ang tasa ay unti-unting bumaba habang ang huling patak ay nilunok niya. Pagkatapos, bahagya siyang huminga ng malalim, at ang init ng sabaw ay tila nagbigay ng kaunting ginhawa. Inabot niya ang tasa sa tagalingkod, habang sinabi nito sa kanya na hindi ko alam kung gaano karami ang ininom mo. Pero binuhat ka pa uwi niyang Master Billy kaninang umaga. Tinanong ni Hualin ito na gaano ba karami ang nainom ko. Nagulat siya ng isang boses ang kanyang narinig at agad na napatingin na hanggang kamatayan, halata naman. Ito pala ay ang ating bida, nakangiting nakatingin sa kanya, ang ngiti ay kalmado at may bahagyang aliw, na tila sinusubukang pag-aanin ang bigat ng sandali. Samantala, sa likod niya ay ang tagapaglingkod, nakasimangot ang mukha habang nakatingin sa kanya. Sa sobrang pagkainis ng tagasunod ni Hualin sa kanya ay inaambahan siya mula sa likuran ng kamao. Habang nakangiting sinabi naman ng ating bida kay Hualin na ayos ka lang ba? Sumagot sa kanya si Hualin habang napahawak sa ulo na hindi. Pakiramdam ko ay sisabog ang ulo ko. Wala akong matandaan mula kahapon. Napahawak sa baba ang ating bida at nakapikit na sinabi niya na ganoon, hindi mo rin matandaan na kinagat mo ako? Namula ang mukha ni Hualin at napatakip ng kanyang bibig ng dalawang kamay at napasabi na kinagat kita, ako, ikaw. Seryosong sinabi niya na oo. Nagtatakang napatanong naman sa kanya si Hualin na bakit. Napangiti ang ating bida at sinabi na paano ko malalaman. Tahimik na lang na nakatingin sa kanya si Hualin, ang mga matay puno ng kalituhan at bahagyang pag-iisip. Walang agad na sagot, tanging katahimikan na lang ang namagitna sa kanila. At ilang sandali pa, ibinaling niya ang kanyang tingin sa baba, ang mga matay bahagyang umiwas. Ang kilos ay tahimik at puno ng pag-iisip, na tila may mga salitang nais sabihin ngunit piniling itago muna sa katahimikan. At ilang sandali pa, nagsalita siya, na siguradong nahirapan ka. Marami ka ring nainom. Sumagot sa kanya ang ating bida at sinabi na hindi ako ganoon nalasing, dahil medyo kabado ako. Tinanong naman siya ni Song Hualin na bakit ka kinabahan. Sinagot siya ng ating bida habang naiisip niya ito na dahil sa rami ng iniinom mo, naramdaman ko na kailangan kong manatiling alerto. Bahagyang napangiti naman si Song Hualin at sinabi niya na naintindihan ko. Nagulat siya nang bigla niyang naalala na umiyak siya noong lasing siya. Ang mukha ni Song Hualin ay bahagyang namula at ang mga mata ay kumislap sa alaala ng nakaraan. Ramdam ang halo ng pagkabigla, kaunting kahihiyan. Napahawak siya sa pisngi at nahihiyang napasabi, kahapon, salamat. Ang tono ni Song Hualin ay mahinahon at bahagyang nangingitim sa hiya, ang mga mata ay bahagyang lumilihis, at ang katawan ay may bahagyang panlumo. Ramdam ang kaunting kahihiyan ngunit sinasamahan ng taos-pusong pasasalamat, na nagbibigay ng malumanay at magaan na emosyon sa sandali. Napangiti naman ang ating bida at sinabi, maayos na ba ang pakiramdam mo ngayon? Ang ngiti niya ay banayad at puno ng pag-aalala,
Ramdam ang malasakit at kabaitan kay Hualin. Bahagyang napangiti si Song Hualin at sumagot sa kanya, oo. Sa tingin ko, iyon ang unang pagkakataon na umiyak ako simula nang pumanaw ang aking ina. Dagdag pa niya, habang napahawak ng mahigpit sa kanyang kumot na malamang ay napansin mo, pero kinapuotan ko ang dating pinuno ng Merm Alliance. Nagulat naman ang ating bida sa kanyang narinig, habang naaalala ang mga pangyayaring yun. Tahimik lang si Song Hualin, ang mga mata ay nakatuon lang sa ibaba. Umupo sa paanan niya ang ating bida at napasabi na nahalata ko nga. Dagdag pa niya na bakit mo siya kinapuotan. Tumugon si Song Hualin habang nakatungo na dahil gusto siya ng master ko. Ang tinig niya ay mabigat at seryoso. May halong lungkot at galit sa nakaraan. Nagtataka naman, napatingin sa kanya ang ating bida ng tahimik. At napasabi siya na ganun ba? Kasunod nito, napasabi siya sa isip na ang matandang yon. Nakakainis, na alam na isang walang kwentang taong katulad niya ay nagustuhan ako. Tinanong ng ating bida si Song Hualin, na makikipagkita ka ba sa master mo? Napalaki ng mata si Hualin sa kanyang narinig, halatang nagulat ang damdamin. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng tensyon at pag-aalinlangan. At naalala niya ang kanyang master, at sinabi pa niya, hindi. Ayokong makita siya. Ang tinig ni Song Hualin ay nanginginig at mabigat, puno ng galit at sakit ng nakaraan. Sinabi naman sa kanya ng ating bida, sa tingin ko, dapat mo siyang harapin. Ang tono ay mahinahon ngunit may bahagyang paniniyak, puno ng pag-aalala at suporta. Napatingin sa kanya si Song Hualin at napasabi, ano? Ang tono niya ay puno ng gulat at pag-aalinlangan, halatang hindi inaasahan ang mungkahi ng ating bida. Sinabi niya kay Hualin na kung hindi mo kaya, hinding-hindi mo malalampasan ang insidenteng iyon kung hindi mo gagawin. Tumugon naman sa kanya si Hualin na pero, na nakangiting sinabi ng ating bida sa kanya sasamahan kita. Napalaki ng mata si Song Hualin at sinabi, magkasama. Ang tono niya ay puno ng gulat at hindi makapaniwala, ang mga mata ay kumikislap sa pagtataka at bahagyang pangamba. Sinabi pa ng ating bida sa kanya, kaya sige na, harapin mo siya. Ang tono ay mahinahon ngunit may paniniyak, puno ng kumpiyansa at pag-aalala. Ramdam sa mga salita ang paghikayat at suporta. At tinanong sa kanya ni Song Hualin, anong dapat kong gawin pagkatapos siyang makita? Ang tono ni Hualin ay puno ng pag-aalinlangan at bahagyang pagkalito, ang mga matay nakatingin ng diretso sa ating bida, naghahanap ng gabay at malinaw na direksyon. Sumagot siya, kailangan mong makakuha ng formal na paumanhin para sa araw na iyon. Opisyal na paumanhin. Ang tono ay matatag at seryoso, puno ng paniniyak at gabay. Ramdam ang hangarin ng ating bida na tulungan si Song Hualin na ayusin ang nakaraan sa paraang may dignidad, habang malinaw na ipinapakita ang tamang hakbang upang maibalik ang hustisya at kapayapaan sa sitwasyon. Napatungo ng ulo si Song Hualin at sinabi sa ating bida, hindi siya hihingi ng tawad, dahil kung gagawin niya yon, aaminin niya ang sarili niyang pagnanasa. At kahit pa mapilit ko siyang humingi ng tawad, anong saysay noon? Ang tono niya ay mabigat at puno ng determinasyon. Halatang nagmumula sa matagal na pinanumbalik na damdamin at prinsipyo. Napalaki ng mata si Song Hualin nang sabihin sa kanya ng ating bida, mahalaga yon. Ang tono ng ating bida ay seryoso at matatag, puno ng paniniyak at kahalagahan. Ramdam ni Hualin ang bigat ng mga salita, at ang ekspresyon niya ay nagpapakita ng pagkabigla at unti-unting pagkaunawa sa kahalagahan ng hakbang na hinihikayat sa kanya. Dagdag pa ng ating bida sa isip, ang pagtanggap ng paumanhin ay maaaring mukhang maliit na bagay. Pero gumagawa ito ng malaking pagkakaiba. Ang iniisip niya ay puno ng pagninilay at pangunawa, ramdam ang kabutihan at karunungan sa simpleng hakbang na iyon. At pagkatapos, sinabi niya kay Song Hualin, at tatalunin mo siya gamit ang martial arts na natutunan mo sa kanya. Ang tono ng ating bida ay matatag at may kasamang paniniyak, puno ng determinasyon at gabay. Ramdam ang intensyon na gamitin ni Hualin ang natutunan sa master para itama ang nakaraan, habang ang ekspresyon niya ay seryoso at puno ng pokus, na nagpapahiwatig na mahalaga ang hakbang na ito sa kanyang paglago at hustisya. May hindi makapaniwalang mukha si Song Hualin at napasabi, ano? Ang tono niya ay puno ng gulat at pagtataka, halatang hindi niya inaasahan ang mungkahi ng ating bida. Napaseryoso ng mukha ang ating bida at sinabi sa isip,
naiintindihan ko kung bakit ganyan ang reaksyon niya. Sinabi pa niya sa isip habang makikita ang master ni Hualin na sa huli. Ang master niya na si Huyan Nan ay ang ikatlong nakababatang kapatid ni Huyan Shi. Ang patriarch ng dakilang pamilyang Huyan, isang taong may tanyag na pangalan sa mundo ng martial arts. Tahimik lang na natulala si Song Hualin, nakatingin sa kanya. At pagkatapos, napababa siya ng ulo at sinabi sa kanya na imposible yon. Sinabi naman sa kanya ng ating bida, anong imposible ito? Dagdag pa niya na at pagkatapos ng laban mo sa iyong master, itapon mo ang martial arts na natutunan mo. Nagtataka naman sa kanya si Hualin. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na magtiwala ka sa akin. Tutulungan kitang talunin ang master mo. Dagdag pa niya habang may hindi makapaniwalang mukha si Hualin na at pagkatapos mong itapon ang martial arts na natutunan mo, gagawin kitang mas makinang pa. Makikita ang mukha ng ating bida, nakatingin kay Song Hualin. Ang ekspresyon niya ay seryoso at mapanuri, may bahagyang pag-aalala ngunit puno ng paniniyak. Samantalang si Song Hualin naman ay tahimik lang na nakatingin sa ibaba. Ang postura at ekspresyon niya ay puno ng pag-aalinlangan at pag-iisip. Tila sinusuri ang sinabi ng ating bida. At makikita ang bibig ni Song Hualin habang itinaas niya ang ulo. At bahagyang napangiti si Song Hualin, nakatingin sa kanya, at sinabi, magtitiwala ako sa iyo. Ang ngiti niya ay mahinahon at may halong ginhawa, na nagpapakita ng unti-unting pagbukas at pagtanggap sa gabay ng ating bida. At dito na po nagtatapos ang ika-57 kabanata.